Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Pilit kong inaabalang sarili ko sa pagbabasa ng mga dokumentong nakahilera sa aking mesa. Mga reports mula sa iba't ibang head departments ng kumpanya, income, reports, proposal and projects. Tunog ng aking cellphone ang bumasag sa nakakabinging katahimikan sa loob ng opisina ko. Tanging ang tunog lamang ng aircon ay naririnig sa kubuan ng silid. Yes, Benji? Bungad ko na makita ko kung sinong caller. Sir, bukas po ng umagang schedule natin papuntang UP para personal yung mabisita ang AA Mall. Paalala nito. Okay, private chopper na lang gamitin natin para hindi masyadong mahirapan sa Alexander. Sagot ko. Sir, sigurado ba kayo na isasama niyo sa Alexander? Gulat na tanong ng nasa kabilang linya. Masyadong malayong pupuntahan natin, sir. Wika pa nito. Normal lang na maging ganoon ang reaksyon ni Benji dahil mulat sa poll ay hindi ako dumadalo o pumupunta sa mga malalayong lugar, lalo pat isasamang aking anak. Sigurado ako, Benji. Alam mo namang ayaw ko mawali na matagal sa paningin kong aking anak. Paninigurado ko pa. Okay po, sir. At ipapahanda ko na pong chopper para bukas. Aniya, bago nagpaalam at pinatay ang tawag. Napabuntong hininga na lamang ako. Sa nakalipas na taon, ay tila napaparanoid ako sa kaisipang baka pati anak ko ay mawala kaya ganoon na lamang ang higit ko sa pagbabantay kay Alexander. Bukod sa personal nitong yaya na si Yaya Tina, ay may sarili tong bodyguard. Ngunit hindi pa rin ako kumbinsido hanggat hindi ko siya tanaw. Tinitigan kong larawang naka-frame sa aking mesa. Napakaganda niya talaga. Sa lahat ng babaeng naging bahagi ng buhay ko, siya ang bukod tangi. Siya ang nagpabago sa lahat ng pananaw ko sa buhay. Ang babaeng naging rason kung bakit nagawa ko magseryoso at maging responsable. Miss na kita, Langga. Maramdam ka naman, oh. 4 na taon na akong nangungulila sa'yo. Alam ko, malaki mga pagkakamaling nagawa ko sa'yo. Sinaktan kita sa simula pa lang. Ilayo kita sa lalaking mahal mo. Pero ano magagawa ko? Sobrang mahal na mahal tagal kita eh. Malungkot kong kausap sa larawan niya. Miss ka na rin na Alexander, Langga. Lagi kanyang hinahanap. Lagi kanyang kinukwento sa akin. Ikaw nga lang araw-araw bukang bibig nun eh. Langga, bumalik ka na oh. Malapit na akong mabaliw. Sa Alexander na lang pinagkukunan ko ng rason para magpatuloy. Langga, mahal na mahal kita. Sobra. Hindi ko na napigil ang aking hikbi. Kusang kumawalang emosyong pilit kong kinikimkim. Madalas, masakit magbiro ang tadhana. Masakit na minsan susuko ka na lang kasi hindi mo kaya. Yung susuko ka na lang kasi hindi mo deserve ang lahat ng mga pait at paghirap na binabato ng tadhana sa'yo. Maraming relasyon ang nasisira dahil pagod ng lumaban pa. Minsan kinakailangang sumuko na lamang, lalo na't wala ng patutunguhan. Kasi madalas, habang buong puso kang lumalaban, iba naman ang kanyang pinaglalaban. Then marirealize natin na mahalaga sila, na sila ang rason kung ano tayo ngayon. Wala na sila, hindi na natin sila abot, hindi na natin sila tanaw. Katulad ko, oo, sobrang mahal na mahal kong asawa ko. Pero mas na-realize ko kung gaano malalim yung pagmamahal na yon noong wala na siya. Yung naglaho na lamang bigla, walang pasabit, walang bakas ang paroroonan. Naalala ko pang una naming pagdatagpo dahil sa kaibigan niya ang kapatid ko. Kaya ko siya nakilala nang minsang dumalaw sila magkakaibigan sa bahay. Sina Chris Villarreal, Amy Reyes,
Gayla Santos at Cheram Rar na mga pawang anak ng mga businessman. Lahat sila magaganda, pero si Maureen ang nakapukaw ng atensyon ko. Gandang kakaiba, gandang pangharap sa altar, gandang bagay kay Albert. Kaya simula nung araw na yon, palihim akong bumubuntot at nagmamasid sa kanya. Masilayan ko lamang ang magaganda niyang ngiti, masaya na ako. Nakakatawa mang isipin na ang isang bilyonaryong tagapagmana ng Belmonte Empire ay isang manlilimos ng pagmamahal. Sagana sa karangyaan, pero umaamot ng pagmamahal sa taong walang kasiguraduhan kung kayang suklian ang inilalahad na damdamin. Pagpihit ng seradura, ang umagaw sa aking atensyon kasunod ang pagdulunghong ng aking anak ng yakap. I miss you na po, Daddy! Malambing na saad ni Alexander habang pinupupog ang aking mukha ng pinong mga halik. I miss you too, Buddy. Sasama ka kay Daddy bukas, okay? Inform ako sa anak kong nakaupo na sa kandungan ko ngayon. Sure po, Daddy. Alam ko naman pong ayaw niyo ako malayo sa inyo eh. Pagpayag pa nito, maaga kaming nag-ayos at ngayon ay lula na kami ng private chopper ko papunta sa UP. Maguindanao kung saan ang AA Mall, ilang sandali pa'y papalapit na kami. Sa entrada ng hotel gamit ang kotseng nakalaan lamang para sa akin sa tuwing pupunta ko dito na ngayon ko pa lamang magagamit. Tano ko mula sa malayong kumpulan ng mga empleyadong marahil inagaabang sa aming pagdating. At tuluyan na ngang huminto ang sasakyan sa harap ng gusali. Napakagandang gusali, kahit mall ay sumisigaw pa rin ang karangyaan. Akmang bubuksan ko na ang pinto nang may biglang bumangga kung saan muntik na bumagsak sa semento ang tangang dumaan sa mismong gilid ng kotse ko. Are you okay, miss? Usisa ko dito nang saluhin ko bago pa man to humalik sa marmol na sahig. Hindi ito sumagot. Ibang pakiramdam ang naramdaman ko habang magkadikit ang aming mga balat. Tila may apoy itong hatid na biglang sumiklab, kaya ganoon ang init na hatid nito. Kakaiba. Ipinilit kong aking ulo para alisin ang negatibong tumatakbo sa aking isipan. Miss, are you okay? Ulit kong tanong sa parang sensual. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang reaksyon ng aking katawan. I'm fine. Oo. Okay lang ako. Nauutal nitong saad. Pero hindi ang sagot nitong umagaw ng atensyon ko, kundi ang boses nito. Pero imposible. Hindi pa ako nahihimasmasan sa init kong nararamdaman nang bigla-bigla na lamang akong itinulak. Ang lapad-lapad ng lugar na pwedeng paradahan ng sasakyan mo. Kailangan dito ba talaga? Hoy, hindi porket ikaw may-ari ng mall na ito, basta-basta ka nalang gagarahe dito. Tsaka, nakita mo naman may naglalakad, bigla-bigla ka magbubukas ng pinto. Ang dami niya pang sinasabi, pero walang pumapasok sa isip ko. Tanging boses lang ang pinapakinggan ko, sinisigurado kung totoo. Tamang-tamang humarap siya, kaya nakita kong kabuuan niya. Halos mawalan ako ng ulirat na masilayan ko ng harap-harapan ang babaeng pinakamamahal ko na 4 na taon kong araw-araw na ipinagdarasal. Langga? At nakita rin pala siya ni Alexander, kaya tinawag niya rin ito. Pero nagulat at naguguluhan ako sa naging reaksyon nito. Hindi niya ba kami kilala? Sadyang wala lang taga kaming halaga sa kanya. Nakita kong napahawak siya sa kanyang ulo at segundo pa'y nawala na ito ng malay. Nakita ko pang mala-flash na pagtakbo ng 2 lalaki na may uniforme ng security guards ng aking mall. Akma nilang hahawakan para buhatin ang babaeng hinimatay, ay tinula ko ito. Get your hands off to my wife. Ilayo mong sarili mo kung gusto mo pang masilayan ang pagsikat ng haring araw kinabukasan. Mariin kong wika na agad naman itong sinunod na may pagtataka. Wala akong inaksayang segundo at agad kong isinugot sa private hospital. Hindi ako mapalagay habang pabalik-balik sa hallway. Lalong umigting ang aking mga panga nang makita kong sumunod pa hanggang ospital ang 2 kolokoy na to. Hinding-hindi ako papayag na may extra pa sa kwento namin ng asawa ko. Ngayong abot tanaw ko na to, hinding-hindi ko napapakawalan pa.
Matagal kong hinanap kaya wala nang rason para pakawalan pa. Biglang lumapit sa akin ng isang lalaki na batak na pangangatawan at may kulot na buhok. "Kamusta ng prinsesa namin?" tanong nito. "Ano? Prinsesa?" Hinalta ko to sa kwelyo at isinandal sa pader. "Reyna ng mga Belmonte yan, tapos tatawagin mong prinsesa mo? Lumayas ka sa harapan ko habang nakakapagtimpi pa ako." Nanggagalaiti kong asik. Anong karapatan niyang tawaging prinsesa ko si Maureen? Akin lang ang asawa ko. Akin lang. Abala ko sa pagmamasid ng paligid, lalo na at nasa harapan ng gusali ang may-ari ng AA Mall. Mas naging mapagmatsyag ako sa bawat kilos ng mga taong naroroon. Mas maigi ng sigurado. Hindi basta-bastang tao ang may-ari. Isa ito sa pinakamayaman sa Asia, kaya todo higpit ang seguridad. Palinga-linga ako sa paligid nang biglang magkaroon ng komosyon sa mismong pinaradahan ng Martin Ashton ni Mr. Belmonte. Biglang kumagbog ang aking dibdib, kaya hindi ko napigilang makiisosyo. Halos takasan ako ng diwa na makita kong nakahandusay na walang malay si Ella. Walang pagdadalawang isip akong lumapit para maisugod sa pagamutan. Natatakot akong baka ano naman ang mangyari sa nangyari. Napapadalas ng pagsisidhi ng kirot sa kanyang ulo na senyalis umano na bumabalik ng mga nawawala niyang memorya. Akmang yayapusin ko na si Ella na may magsalita sa aking tabi. Bulag ba to? At hindi nakitang emergency? Asawa? Asawa ko? Ngunit hindi pa ako napagsalita, ay binuhat na nito si Ella at isinakay sa nakaparadang kotse. Teka, doon nakasakay si Mr. Belmonte ah. Pero hindi ko napansin ang mukha ng lalaking bumuhat kay Maureen. At hindi ko rin alam ang itsura ng Mr. Belmonte na sinasabi nila. Dahil kahit sa telebisyon, ay mailap ito at bihira lamang maispatan ng kamera, madalas ay malabo pa. Hinatak ko si Shahad at mabilis na naghanap ng mga arkilang tricycle patungo sa nag-iisang ospital sa bayan. Alam ko at sigurado akong doon ang tuloy ng mga yon dahil nakabuntot ng sinasakyan naming tricycle sa magarang kotseng iyon. Pagkahinto ng naturang sasakyan, ay agad na silang sinalubong ng mga nurses at agad inasikaso si Ella. Nakita kong bumaba ang isang matangkad na lalaki na may matipunong pangangatawan. Sa tindig at pananamit pa lamang nito ay tila naguhumiyaw na sa karangyaan. Marahil siya na si Mr. Albert Belmonte, ang CEO ng Empire at ang isa ring may-ari ng AA Mall. Hindi ko pa rin alam ang itsura ng kutong lupang to. Ang kapal niya mukhang i-claim na asawa si Maureen. Pero paano kung totoo nga? Malubha ang lagay ni Ella na matagpuan siya 4 na taon ang nakakalipas. Wala kaming idea sa pagkakakilanlan nito, na ultimo pangalan nito ay hindi namin alam. Pero base sa lagay nito na matagpuan, ay baka sa labis itong panahirapan na nagdulot pa ng pagkawala ng kanyang memorya. Kinakabahan ako sa pwedeng mangyari, kaya pagkahinto ng tricycle, ay wala akong sinayang na oras at agad nagmamadaling pumasok sa ospital. Iniisip ko pa lamang na itatakas niya si Ella ay tila gusto kong pumatay. Ang dami na masasakit na pinagdaanan sa Ella. Ang dami ng sakit ang naranasan niya. Marami na siyang nasayang na luha. Sobra-sobra ng mga pahirap na ibinato sa kanya ng mundo. Hindi niya deserve ang lahat ng to. Dahil sa maikling panahon na nasa poder namin siya, ay wala akong nakitang kakaiba sa kanya. Matapang at buo ang loob niyang binubuhay sa Alexandra. Sa kabila ng kawalan niya ng alaala sa kanyang nakaraan, pinanindigan niya pa rin ang kanyang pagbubuntis at pagiging ina, kahit walang asawa na nakasuporta. Nakita ko agad ito na tila hindi mapakali. Akala mo naman ay between death and life yung pasyente eh. Nahimatay lang naman si Ella. Sarap pektosan nito eh. Kamusta ng prinsesa namin? Usisa ako dahil gusto kong malaman kung ano nga bang lagay ni Ella. Nagulat pa ako nung bigla niya akong hinatak at kwinalyuhan at isinandal sa pader. Gago to ah. Porke ba yayamanin ka nito nalang basta-basta umasta? Reyna ng mga Belmonte yan
Tapos tatawagin mo prinsesa mo? Lumayas ka sa harapan ko habang nakakapagtimpi pa ako. Dagdag pa nitong wika habang nagtatagis ang mga ngipin at matiim na nakatingin sa akin. Bakas ang tila nag-aapoy nitong tingin na tila nais akong tunawin. Hindi ko pinansin ang kaartihan ng lalaking kaharap. Mas nakapag-focus ako sa binitawan nitong salita. Belmonte? Halos pabulong kong sambit. Yes, Belmonte. She's my wife. At binitawan ako nito. Belmonte. Iisa lang ang ibig paghulugan ng apelidong yon. Mayaman. I am Albert Belmonte. Aniya at inilahad ang kamay para makipag-shake hands. Halos hindi ako makagalaw. Na-stuck ako sa kaisipang ang mismong may-ari ng mall ang kaharap ko sa oras na ito. Nanginginig ang mga kamay na tinagap kong pakikipag-shake hands nito. Lohan di makita, sir. Tapos itong kapatid ko si Shahad. Pareho po kami nagtatrabaho sa building niyo, sir. Kahit medyo nahihiya, ay nagawa ko pa rin magpakilala ng maayos. Ah, ganun ba? Kaano-ano niyong pasyente? I mean, ang asawa ko. Paano niyo nakilala? Usisa pa nito. Baka sa pananalita nito ang lungkot at pangungulila. Sa amin po siya nakatira, sir. Magmula po noong natagpuan namin siyang palutang-lutang. Kami pong kasama niya sa 4 na taon, kaya itinuring na po namin siyang kapamilya. Paliwanag ko pa. Hindi ko alam ang kwento sa likod ng kung anong nangyari sa buhay ni Bunso sa nakaraan, kaya siya humantong sa ganoon. Pero base sa itsura niya na matagpuan, either sinadya ang kanyang aksidente or sadyang nais talaga siyang patayin pero hindi napuruhan. Pero bakit hindi niya ako maalala? Imposible namang sa loob ng 4 na taon limot niya na rin ako at ang anak namin. Frustrated nitong sambit. Sir, may amnesia po kasi si Ella, kaya po siguro hindi niya kayo nakilala. Madalas pong sumasakit ng kanyang ulo. At ang sabi ng doktor, may posibilidad na bumalik ng alaalang anuman sandali. Kailangan lang po nating alalayan siya at bigyan ng oras samahang balikan ang mga alaalang nakalibing sa kanyang kahapon. Paliwanag ko pa. Amnesia? Ganoon kalalang sitwasyon niya? Halos hindi pa makapaniwalang bulalas nito. Sasagot pa sana ako nang tinawag kami ng nurse. Gising na umano si Ella, kaya mabilis pa sa 4:00 tumungo kami sa silid. Naabutan naming nakaupo na siya sa kama. Ngumiti pa ito pagkakita sa amin. Kuya Lohan, Kuya Shahad. Akma pa tong tatayo pero pinigil ko na. Huwag ka nang tumayo, Bunso. Parang kanina mo lang nakita mga gwapo naming mukhang to. Namiss mo agad? Panga-Alaska ko pa. Kamusta ka naman, Bunso? Wala ka bang nararamdaman o naalala sa nakaraan? Okay lang. Huwag mong pilitin ang sarili mo na alalahanin yung mga bagay sa iyong nakaraan. Hayaan mo at kusang darating ang oras na yun na maalala mo ng lahat. Wika naman ni Shahad. Baka sa boses nito ang labis na pag-aalala kay Bunso. Dahil sa aming dalawa, mas malapit siya kay Shahad. Okay lang ako mga kuya. Normal lang naman daw makaramdam ako ng ganito. Kaya wag na kayo mag-alala please. Okay lang ang prinsesa ng mga di makita. Sagot pa nito habang nakangiting tumingin sa amin. Nakangiti pa rin siyang nakatingin sa amin ni Shahad. Ngiti na tila wala tong pinagdadaanan. Ngiti na tila okay ng lahat sa kanya. Pero alam ko na sa bawat ngiting iyon ay may kirot at pait na nakakubli. Lahat naman kasi tayo magaling magkunwari. Pilit nating tinatakpan o tinatabunan ang totoong emosyon o yung totoo nating nararamdaman. Kaya madalas takot tayong mahusgahan. Takot tayong hindi nila maunawaan. Kagaya ko, sa loob ng 4 na taon, pilit ko nilalabanan ang emosyong ito dahil takot akong ma-reject. Takot akong hindi maunawaan at hindi maintindihan kung bakit ko to nararamdaman. Hindi naman siguro masamang magmahal, di ba? Pero hindi rin ba masamang mahalin yung taong itinuturing ng miyembro ng mga magulang at kapatid? Paano ko pa sasabihin ngayon kung ganito ng sitwasyon? Umiksena ng legal na nagmamay-ari ng puso at pangalan ng babaeng pinakamamahal ko.
Anong laban ng isang ordinaryong katulad ko sa legal na asawa ni Mr. Belmonte? Anong panama ko para ilaban ang pagmamahal ko sa babaeng hindi ko sinasadyang mahalin? Ibubulong ko na lamang sa hangin ang mga salitang, "Hindi ko sinasadyang mahalin ka, Mrs. Belmonte."